Bakit kayo nandito? Hindi makapaniwalang tanong ni Stella habang nakatingin sa kanyang mag-ama. Natahimik naman ang dalawa dahil sa tanong niya na yon habang si Johan ay napatingin sa ama. Sandaling katahimikan ang pumalibot sa kanilang lima. Dahil mukhang alam na nila ang rason kung bakit naroroon ang lalaki. Siguro mas mabuti na mag-usap na muna kayong dalawa. Johanna, halika, sama ka na muna sa amin ni Tita Arabella mo. Agad na sabi ni Nadine, ikinasunod naman ng bata sa tita ninang niya at ganon din si Arabella. Ngumiti pa ito sa kanyang kapatid na madaanan niya ito at niyakap sandali. Magiging ayos din ang lahat, bulong ni Arabella kay Maximus ni kinangiti lang nito ng kaunti at tumango sa ate. Nang mawalang tatlo sa kanilang paningin ay nagpa siyang dalawang maupo na lang muna sa sofa. Inaantay ni Stella na magsimula ang lalaki sa sasabihin nito ngunit mukhang hindi alam ng boyfriend kung paano siya magsisimula. Wala ka bang balak na ipaliwanag sa akin ang lahat? Bakit niya tinago sa akin ang totoo? Napatingin si Maximus kay Stella dahil doon at maya may napabuntong hiningat napayo ko. Ayaw ko lang na magulo kayo sa mission niyo. Ang akala ko'y magagawan ko ng paraan ngunit mas lalo lang nagkagulo. Mahinahon na sabi ni Maximus na tila binabalikan ng mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Biglang hinawakan ni Stella ang kamay nito na siyang ikinalingon nito sa kanya. Kung sinabi mo sana sa akin ng maaga, sana'y natulungan kitang malutas kaagad. Pero it's okay, wala na tayong ibabalik pa sa nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay magawa natin ang paraan ng gulong ito. Pero paano? I've tried everything I can. Umiling si Stella sa sinabi ni Maximus at tinawakan ang magkabilang pisngi nito. It is not your best, Maximus. I know you can do better, but now that we are one and I am here, dalawa na tayo ngayon. Kung anong problema mo ay problema ko. Kung anong problema ko ay problema mo. So tutulungan kita na maisalbang kumpanya. Tumatak sa isip at puso ni Maximus ang mga katagang sinabing yun ni Stella. Pakiramdam niya ay naging tahimik at payapa ng paligid dahil sa nakalipas na mga araw ay puro gulo na lang ang nakikita niya. Tama ang naging desisyon niya sa pagpunta sa Canada at makita ang kasintahan. Bukod sa makakabawi na siya ng lakas ay alam nito ang gagawin at maitutulong sa kanya. Thank you my love, sabi niya dito at niyakap ito ng mahigpit. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? Dugtong pa niya. Sabi na siyang ikiniyakap ni Stella pabalik dito. For you, my love. Pero may kasalanan ka pa sa akin na. Tingnan mo, ang laki ng pinayat mo. Natawa ng mahina si Maximus dahil sa kanyang narinig na yon. Namiss niya ang boses ni Stella, ang yakap nito, ang ngiti nito at ang paggalit nito sa kanya kahit pa na alam niyang naiinis niya ito. Mas gumaganda kasi sa kanyang paningin ng babae sa tuwing naiinis ito sa kanya. I love you. Tanging nasabi niya kay Stella na kinangiti naman ng babae at mas niyakap to ng mahigpit. I love you too, Maximus. At sobrang namiss kita. Katulad ng lalaki, miss na miss niya rin ito. Kahit na nag-uusap sila minsan, iba pa rin yung magkausap sila ng harapan at katulad ngayon na nararamdaman niya ang yakap ng lalaki. Ang heartbeat nito na nagsisilbing pampakalma niya. Speaking of kalma, napahiwalay si Stella sa yakap sa kanyang nobyo. Meron pa nga pala siyang bagay na dapat asikasuhin. Nagtatakang nakatingin si Maximus kay Stella dahil sa biglaan nitong pagkakahiwalay sa kanya at kita pa niyang taranta sa mukha nito. What happened? Kailangan nating iligtas si Sanya dahil nasa panganib siya. Ngayon sana huling araw ng mission niya kaso nahuli siya. Kailangan natin siyang iligtas. Napatango si Maximus dahil sa sinabi ni Stella at ipinatawag na nila kaagad ang tatlo para mag-usap-usap sila. Ngayon ay naroon na sila sa isang private room kung saan naroon ang ilang makabagong gamit ni Stella sa organization nila. Hindi yun ang kanilang hideout, ngunit ginagawa niya yung alternative kapag importante ang kanyang gagawin. Dahil na rin medyo malayo doon ang kanilang hideout. So ganito ang plano. Si Ate Arabella at Nadine, kayong dalawang aasahan ko sa pagliligtas kay Sanya.
While kami ni Maximus ay uuwi sa Pilipinas para ayusin ang gulong nangyayari doon. Napatango ang mga ito dahil sa sinabi ni Stella hanggang sa magtaas ng kamay si Johanna. How about me, Mommy? Nagkatinginan silang apat dahil sa sinabi niya ni Johanna. Alam ni Stella na hilig yun ng kanyang anak. Hindi niya kagad niisipan na dapat gawin ito kung nag-isip siya ng maari nitong gawin. Are you sure you want to join us, anak? Alalang tanong ni Maximus. Daddy, anong tingin mo sa akin? Weak? Gusto ko na nga pong sumali sa organization mo eh. Natawa si Arabella at Nadine dahil sa sinagot ni Johanna sa kanyang ama. Oh, I know na. Biglang sabi ni Stella ikinabalik ng atensyon nila dito. Ikaw ang bahalang humanap sa taong pumipigil sa daddy mo na masolusyonan ang problema niya. What do you mean, my love? May pumipigil sa akin? Kunot noon na tanong ni Maximus. Of course, meron. Hindi mo ba pansin? Kilala kita, magaling kang negosyante. Sisiw lang sa yung ganong problema, pero merong isang dagang pakalat-kalat at hindi mahuli-huli. Napaisip si Maximus dahil sa sinabi ni Stella at napatango dito. Paano naman mahanap ni Johanna yun? Tanong ni Arabella ang ikinagtingin nila dito. I have my ways, Tita Arabella. Trained by Tita Ninang, ata ito. Proud na sabi ni Johanna at nakipag-appear pa kay Nadine. At sabay silang natawa. Napailing lang si Arabella dahil sa naging asta ng mga ito. So, ganito ang mas detalyadong plano natin. At doon na nagsimulang ikwento ni Stella ang lahat ng plano niya sa gagawin nila ngayon. Si Nadine at Arabella ang bahala magligtas kay Sanya. Si Nadine ang magiging mata ni Arabella habang si Arabella naman ang siyang pupunta sa Red Organization at kukunin doon si Sanya. Kapag natapos agad silang dalawa, ay standby na muna sila at hihintayin ng pagbabalik ni Stella doon. Dahil na rin kumalat ang balitang hindi siya tunay na anak ng mama at papa niya. Siguradong makakarating yun sa tunay niyang mga magulang. Kung kaya bago pa tuluyang makarating iyon sa mga ito ay siya nang gumawa ng paraan at binura ang lahat ng information. Iyon ang unang inasikaso niya bago sila tuluyang umalis sa Canada. Matapos lang ang halos isang oras ay borado ng lahat tungkol sa information na yun na kahit si Jo Marie at Lance ay hindi ito magawa-gawang mabura sa internet. How did you do that, my love? Kunot noon na tanong ni Maximus ngunit kinindutan lang siya ni Stella at sinabing, secret. Dahil nasa mission na pangliligtas kay Sanya si Nadine at Arabella ay hindi na nila ito nakitang umalis ang mga ito. Well, inaasahan na yun ni Stella dahil kailangan nila kagad lumipad pa Philippines. Habang nasa biyahe sila ay si Johanna naman ang siyang busy sa laptop nito. Kinayaan lang nitong dalawa lalo na't hindi ito makausap ng maayos. Are you sure she's okay? Tanong ni Maximus na ikinatango ni Stella. Naalala mo yung araw na sinabi niya na sasali siya sa organization mo? Kaya ako nagulat noon dahil sa organization mo pa, gusto niya sumali samantalang sa akin hindi. Nakakatampo kaya? Irap na sabi ni Stella na siyang kinatawa ni Maximus. Mas inakbayan pa niya si Stella at pinatong naman ng babae ang kanyang ulo sa balikat nito. I miss you so much, my love. I miss you too, Maximus. Kung alam ko lang, naging busy din ako eh. Dahil sa sinabi niya ni Stella, naalala ni Maximus ang tungkol sa magulang niya. Kamusta na pala ang relasyon mo sa pamilya mo? Napaisip si Stella sa tanong ni Maximus. Hanggang sa maya-may napangiti siya at nagsimula na magkwento dito. Kita ni Maximus ang saya sa mukha ng babae at doon niya nasigurado na masaya na ito ngayon sa tunay niyang pamilya. Sa wakas, wala na nagugulo ang Stella kung matatanggap ba niya o siya ng pamilya niya. Hindi na ito naliligaw at naguguluhan. Ayaw pa naman niyang makita ang girlfriend ng ganon. Ngayon tinulungan siya nito'y nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya lahat para kagad na matapos ang problemang ito. Nakatingin siya ngayon sa mukha ni Stella na mahimbing na natutulog. Napangiti siya at mas itinaas ang blanket na kumot nito at tumayo sa kanyang kinauupuan. Naglakad siya papunta sa pwesto ng anak at kita niya itong nakatulog na kakalaptop. Anak nga kita, iling na bulong ni Maximus sa sarili dahil sa pagiging hardworking nito. Pinatay niyang laptop at tinabi yun pagkatapos ikinumutan ng anak. Hinalikan niya ito sa noon nito bago siya tuluyang naupo sa solong sofa na naruroon at merong lamesa sa harapan. Ako naman ang kikilos para sa pamilya ko.
Tinignan pa niya ang mag-ina niya na huling pagkakataon at kagad na tinipa ang kanyang keyboard matapos yun. Nang makarating sila sa Pilipinas ay kagad ng dumiretsyong mga ito sa bahay nila Maximus, kung saan alam nilang naruroon ang magulang nito. Lola! Lolo! Napalingon ng dalawang matanda dahil sa sigaw ni Johanna at kagad na napangiti ang mga ito dito. Saglit lang nilang hindi nakita si Johanna, ngunit na-miss nila kagad ang makulit na batang to. Johanna, apo! Na-miss ka namin! Niyakap siya ng dalawang matanda at sunod-sunod naman si Maximus. Kamustang lagay mo, Daddy? Tanong niya sa ama na ikinangiti nito sa kanya. Nagiging mabuti na. Salamat sa mommy mo at sa mas ginusto ko ng gumaling. That's good to hear, Daddy. Magaling na kasi si Aramina. Nang gumaling siya, umuwi kagad sila sa kanilang bahay at siya na ang nag-alaga sa kanyang asawa. Kasama na rin nila doon si Cynthia at doon na ito tumutuloy. Mas pabor nga yun kay Maximus dahil meron na siyang sariling bahay. Habang alam naman niya na ang ate Arabella niya ay malilipat din ng bahay very soon. Estela, iha. Ngiting bungad ni Aramina nang makitang babae, lalo na't halos isang buwan niya itong hindi nakasama. Tita, ngiting sabi ni Stella at niyakap niya na mahigpit ang ginang. May puwang na sa puso ni Stella ang ina ni Maximus, kaya hindi rin maalis sa kanya na na-miss niya to. Lalo na isang buwan niya itong hindi nakausap. Sa tuwing makakausap niya kasi sila Maximus at Johanna ay gabi na tulog ng mga ito, kung tatawag naman siya. Kamusta ka na po, tita? Lalo ka pong gumanda. Tunay ang sinabi niyo ni Stella dahil nagkaroon na ito ng laman. Halatang halata mo ang pagiging mestiza nito at ang ibang lahi na meron siya. Sus, binola mo pa ako. Ikaw nga itong blooming sa ating dalawa. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig, ano? Agad na nagets ni Stella ang ibig sabihin ng ina ni Maximus. Kung kaya pareho silang natawa dahil doon. Lalo na't pareho nilang kasakasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Long time no see, Stella. Singit na sabi ng ama ni Maximus na ikinatingin nito sa matanda. He is so sorry, anak. Bulong ni Aramina dahil sa nag-aalala siya na hindi mapatawad ni Stella ang asawa niya. Ngumiti lang si Stella kay Arabella at naglakad sa kinaupuan ni Arturo. Nakatayo lang si Stella sa harapan nito at walang sinasabi. Hanggang sa nagulat sila na magmano ito dito. Pinapatawad ko na ho kayo. Alam ko pong ginawa niyo lang yon para sa ikakabuti ng anak ninyo. Isa pa po, dapat pa nga akong magpasalamat sa inyo dahil naging matatag ako sa challenge na ginawa niyo para sa akin. Nakahinga ng maluwag ang mga ito dahil sa sinabing yun ni Stella. Ang akala nila galit pa rin ito kay Arturo, kaya isang bunot sa tinig ang pangyayaring yun sa kanila. Nagyakapan si Stella at Arturo matapos yun. Nagkwentuhan at nagkamustahan pa sila sandali hanggang sa mapunta ng usapan sa plano nila ni Maximus. Hanggang sa ipinatawag na nila si Lance at Jo Marie dahil sa kanilang planong gagawin. Maging si Cynthia ay pinatawag at pinauwi na rin nila ng maaga. Plano nila as soon as possible gagawin ang bagay na nasa isip ni Stella. Nang makita ni Cynthia ang naruroon na si Stella ay umiyak ito at niyakap na mahigpit ang babae. Miss na miss niya ang kanyang amo kung kaya ganun ang naging reaksyon niya. Well, hindi lang naman talaga amo ang tingin niya dito kung hindi parang isang tunay na ate. Kaya masaya siya at nakilala niyang isang Stella Suarez o Moon. Isa kang Moon? Sabay-sabay na sabi ni Cynthia, Aramina at Arturo. Sinabi na kasi ni Stella ang totoo sa likod ng kanyang pagkatao dahil na rin sinabi niya sa mga ito ang totoong mission niya. Kaya wala ito na isang buwan. Yes po, mahabang storya pero paiiksin ko na lang po para sa inyo. Doon ay kinuwento ni Stella ang buo sa mga ito. Hindi sila makapaniwala na isang Moon pa lang kasama nila, lalo na si Cynthia. Inawanan pa nga ni Jo Marie at Lance sa mga ito dahil ganun din ang naging reaksyon nila noon. Nang matapos yun, sinabi na niyang tunay na plano nila na bukas gaganapin. Pinag-asikaso kagad ni Stella si Lance na isang malaking event at dahil malaki ang event na yon, ay pinatulong na niya si Cynthia dito. Dahil bukas na bukas ay magsasanib puwersa na ang Moonlight CB at ang Goldman Company. Nagulat sila sa planong yun ni Stella. Kahit si Maximus nung malaman yun ay nagulat. Ni minsan hindi niya naisip na gamitin ang nobya para lamang bumalik sa dati ang kanilang kumpanya. Pero dahil nag-insist si Stella at sinabing magagalit siya kapag hindi siya pumayag ay wala siyang magawa. Kay Jo Marie tinoka ni Stella na ipakalat sa social media ang pagiging magpartner ng Moonlight CB at Goldman Company.
lalo na't puro hotels and beverages ang sakop ng kumpanya ng mga Goldman. Perfect na perfect ito for location ng mga runway nila kada season. Isama mo pa na ang hotels ng mga tong sikat sa buong mundo, kaya mas lalong pupuntahan ng kanilang runway fashion show. Sa buong gabi lang na yon ay nagawa nilang magplano at gumawa ng isang malaking event na gaganapin sa kumpanya ni Maximus. Walang tulog ang mga ito dahil maging sa Stella inasikaso naman ng kumpanya na ililipat na niya kay Sanya. Wala pa siyang balita kung nailigtas na nila Nadine at Arabella sa Sanya, pero sigurado siya by morning ay meron na. Dahil sa daming gawain na nakatulugan na niyang trabaho sa desk niya mismo. At nang magising siya umaga na, kailangan ko na magbihis at mag-ayos. Gulat na sabi niya, ngunit nang lumabas siya sa office room ng bahay nila Maximus ay maraming tao at busy sa kanilang gawain. Stella, iha, mabutit gising ka na, takbong sabi ni Aramina sa kanya. Ano pong nangyayari? Tanong ni Stella sa kanya. Nagpadala si Maximus ng mga makeup artist at stylist para sa atin. Naruroon na sila sa kumpanya kasama si Lance at Jo Marie. Kami nang bahala sa'yo. Bigla siyang hinila ng ginang at wala siyang nagawa kung hindi magpahila dito. Kaya naman pala mayroong kumot sa likod niya. Malamang na si Maximus ang may gawa nun kaya napangiti na lamang siya. Nang makapasok sila sa isang kwarto, ay naruroon si Johanna ang inaayusan na rin ng mga to. Nang makita siya kaagad siyang pinaligo ng mga to para maayusin na. Samantalang sa kumpanya naman nila Maximus ay ayos na lahat. Maagang nagdatingan ng maraming press na nakakalap ng balita, lalo ng karamihan ng tao ay naruroon. Maraming taga-support ang Moonlight CB at dahil sa balitang nasa Pilipinas ang may-ari ng clothing line na yon, ay maraming gusto makita ito sa personal. Max, are you ready? Tanong ni Jo Marie sa kanya nang makita tong nakaayos na at handa nang bumaba ng kumpanya. Yes, more than ready. Ngisi niya sabing kinatapik ni Jo Marie sa kanyang balikat. Habang inaayusan naman si Stella, nakatanggap siya ng tawag mula kay Arabella kaya kagad niya tong sinagot. Hello? Stella, mabutit sinagot mo. Nailigtas na namin si Sanya pero meron kaming nalaman tungkol sa kanila. Sila ang nagpakalat ng tungkol sa inyo dahil natunugan na si Sanya noon pat, hinahayaan lang siya. Sila rin ang nasa likod ng pagpigil kay Maximus para malutasan ang problema sa kumpanya namin. Napatango si Stella dahil sa sinabing ni Arabella. Actually ay alam na ni Stella tungkol sa pagpapakalat ng mga ito tungkol sa kanya dahil si Johanna mismo nagsabi sa kanya. Yes, nasolve agad ni Johanna ang pinapagawa sa kanya ng mommy niya. Napatingin tuloy si Stella sa anak dahil doon at napatingin din ito sa kanya. Ngumiti sa kanya si Johanna kung kaya nginitian niya rin. Mrs. Stella, kailangan na po nating magmadali. Sabi sa kanya na nag-aayos sa kanya dahil na-stop ang kanilang ginagawa. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap, Arabella. Salamat sa pagligtas niyo kay Sanya. Kami nang bahala dito. Wait, Stella! Hindi na pinatapos ni Stella ang kaibigan dahil ilang minuto na lang ay meron sila. Shit, binabaan ako. Inis na sabi ni Arabella at hindi niya tuloy nasasabihin ang importanteng bagay na dapat niyang sabihin. Mabuti na lang at malapit na ako. Siguradong aabot ako sa board meeting. Sabi ni Arabella sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang relo. Yes, nasa eroplano siya ngayon papunta sa Pilipinas at ilang oras na lang ay makakababa na siya at mapipigilan ang binabalak ng pamilya ni Sanya. Nalaman kasi nila na nagtanim ng bomba ang mga ito sa kumpanya nila at balak yung pasabugin. Sa araw kung kailan gaganapin ang malaking event na magsasalba sa kumpanya nila. At ngayon ang araw na yun, hintayin niyo lang ako. Ipapakain ko sa inyong bombang yun. Kung hindi lang sugatan si Sanya, hindi ako aalis sa organization niyo at uubusin ko lahi niyo. Kuyom na kamao na sabi niya at malaki ang galit sa pamilya nila Perlita. Sunod-sunod ang flashes ng kamera nang lumabas na si Maximus para sa gaganaping contract signing na namagitan sa Goldman Company and Moonlight CB. Nakasuot siya ng isang tuxedo na kulay sky blue at nasa ilalim na ng puting polo at necktie na kulay dark blue. Bagay na bagay kay Maximus ang kanyang kasuotan na lalo nagpalabas sa kagapuhan nito, dahilan para mamanghat magtil ang mga kababaihang naruroon. Please welcome Mr. Maximus Goldman, the CEO of Goldman Group of Companies. Nagpalakpakan ng mga naruroon sa kanila at naupo na si Maximus sa kanyang kinauupuan. Nagsalita pa ang MC patungkol sa gaganapin sa araw na yon.
At syempre, ang tungkol sa pagdating na may-ari ng Moonlight, kasabay ng araw na yun ang pagdiriwang ng pagpunta sa itaas ng kumpanya bilang nangungunang clothing line sa bansa. Tila mas lalong dumami ang kanilang supporters dahil na rin sa balitang magsasanib puwersa ng dalawang malaking kumpanya. Lahat nakaabang at lahat ay hinihintay ang paglabas ng may-ari ng top 1 clothing line sa mundo. Please welcome the owner and CEO of Moonlight Clothing Line. Nagpalakpakan ng mga tao at nakatingin sa lugar kung saan dumaan si Maximus kanina. At doon ay lumabas ang isang babaeng matangkad, nakasuot ng suit na kulay itim. Nakaba ng buhok nito at mayroon siyang suot na salamin. Kilala nila ang damit na yon, isa yun sa latest clothes na kalalabas lang ng kumpanya. Siya palang may-ari ng Moonlight CB. Ang ganda niya. Oo, ang ganda niya. Bagay na bagay sa kanyang damit na ginawa niya. What is the meaning of this? Bakit nandito si Vinda? Gulat na tanong ni Stella na makita niyang paglabas ng tauhan niya na nagpapanggap bilang siya. Ang alam niya hindi niya tinawagan ng babae dahil na rin siyang lalabas sa harap ng maraming tao at hindi ito. Mommy, calm down. Si Daddy nakaisip niyan. Sagot ni Johanna sa kanya na ikinakunot ng noon ni Stella. Ang daddy mo? Yes po. Ang sabi niya sa akin malamang nang maiba nang nakakita kay Ate Vinda bilang may-ari ng Moonlight CB kaya pinatawag niya to para siya mismong magsabi ni ikaw ang tunay na may-ari. Napaisip si Stella dahil sa sinabi niya ng anak. Tama naman to. Ibig sabihin meron palang ginawang iba pang bagay ang boyfriend niya bukod doon. Napatingin siya kay Maximus sa monitor at napangiti dahil doon. Papalabas na sana siya sa kotse kung saan sila naruroon. Pinababa siya kanina ni Lance at sinabing sa loob siya ng kotse magstay hanggat hindi siya tinatawag. Kasama niya doon ang anak niya at sa TV na naruroon sa loob ng kotse sila nanonood sa pangyayari sa labas. Walang kaalam-alam ang mga taong naruroon sila sa loob. Ang siya main character ng araw na yon. Are you nervous, mommy? Tanong ni Johanna sa kanya na ikinalingon nito sa anak. Of course not. Alam ko na darating ang araw na ito, anak. At masaya ako na ngayon yon dahil sisiguraduhin ka na magsisising umiwas sa kumpanya ng daddy mo. Napangisi si Stella pagkatapos niya yung sabihin, habang si Johanna naman ay napangiwi. Alam niyang plano ng ina't pagkatapos ng public appearance nila ay aakyat sila sa itaas kung saan naruroon ang mga investors ng daddy niya. Narinig niya kanina mula sa ina na naruroon na rin ang investors ng kumpanya nito. Pinagtipon-tipon niya ni Stella dahil kinontak niya mga ito't inalok ng partnership sa Goldman Company. Noong unay buong akala niya may hirapan siyang kumbinsihin ng mga ito. Pero nang sabihin niya hindi talaga si Vinda ang kanilang kausap at nang magpakilala siya bilang real owner ng kumpanya, napapayag niya mga ito. Iba talagang nagagawa ng itsura. Samahan mo pa ng kanyang utak dahil sa kanyang proposal. Hindi lingid sa kanilang kaalaman ang pangalang Stella Juarez dahil na rin nakilala siya dahil kay Maximus. Isama mo pang bigla ring pag-angat ng kumpanya nang namayapa niyang magulang simula nang hawakan niyang kumpanya. It means, isang magaling na negosyante si Stella. Isama mo pa na siyang gumagawa at nagde-design ng kanyang mga damit na inilalabas. Package na kung titingnan kaya lahat sila'y napapayag ni Stella. Balik tayo sa lugar kung nasan si Maximus at Vinda. Hindi naupo si Vinda sa upuang nakalaan para kay Stella at Johanna. Bagkus kinuha nitong mikropono at nagsalita doon.